Okay, pray tayo mga kapatid. Diretso tayo, pag-pray na rin natin yung kaput alay. Dakilang Diyos, palang Ama muli, nagpapasalamat kami Panginoon sa gabing ito sa pag-iingat Panginoon sa buong araw nagdaan, sa mga nakaraang araw Panginoon God ay pinupuri ka namin Panginoon. Narito muli kami o Diyos na makikinig ang iyong salita Panginoon. Patuloy yung handa ang aming puso't isipang spiritual na pandinig o God upang sa ganun Panginoon God, mga bagong salita nyo, mga aral Panginoon pa sa amin Panginoon. At higit sa lahat, maibahagi po namin Panginoon sa aming mamahal sa buhay at hindi pa po nakakilala sa iyo. Ganun din Panginoon sa gabing ito, aming pong pinapanalangin Panginoon God ang mga pinagkaloob Panginoon ng iyong mga anak. Patuloy niyo Panginoon pagpalain ito at magamit Panginoon God sa iyong dakilang kalooban. Higit sa lahat sa pagbabahagi Panginoon ng iyong salita. Maraming salamat Panginoon. Amin din pong sinasaway ang gawa ng kaaway Panginoon, ang antok, ang katamaran Panginoon God, ang mga problema aming naisip Panginoon, alisin niyo sa mga oras ito. At maraming salamat sa gabing ito. Yung lingkod, itago niyo Panginoon sa kalwaltean at ang yung kadakilaan lamang ang makita Panginoon. Sa mga pagkukulang at pagkakasala namin Panginoon, inyo po kaming linisin sa iyong dakila at nag-iisang pangalan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Malakas na palakpak sa ating buhay na Diyos. Praise God. Praise God. Ngayon, nabanggit ni Sister Rachel yung gift. No? Alam niyo ba yung mga gifts ninyo? Ako kasi, alam ko yung gifts ko. Singing talaga. Kaso hindi pa nabubuksan kumbaga. Hihintay ko pang mabuksan o kaya baka di pa nabibigay masyado ng Lord. Pero yan talaga ang gusto kong gift eh. Sabi nila nahihiling daw yon. Ewan ko ba't di pa binibigay ng Lord yata sa akin. Actually medyo related sa gabing ito yung ating pag-aaralan. Medyo hindi mo na ako align sa evangelism. Parang recap to sa ating paglilingkod. Ang title natin mga kapatid, Worship Him with Everything. Amen? Magpuri tayo, sumamba tayo ng lahat-lahat sa atin. Amen? Alam niyo mga kapatid, ang pinaka-objective natin mga kapatid, ang pinaka-purpose natin, habang nabubuhay tayo sa mundo, alam niyo mga kapatid kung ano yun, walang iba kundi ang purihin ng Panginoon. Amen? Yan yung pinaka-puso po ng bawat mga Kristiyano mga kapatid. Ang purihin, sambahin ang Panginoon. Hindi lang sa pag-awit, sa pagtugtog, sa pamumuhay natin, sa lahat actually. Sa lahat ng aspeto ng ating mga buhay. Pagkising sa umaga hanggang sa pagtulog natin mga kapatid, kalakip na po dapat yun yung pagpupuri at pagsamba natin sa ating Diyos na buhay. Amen? Amen. Amen. Palakpak po tayo sa buhay ng Diyos. Praise the Lord. Praise the Lord. Let's open our Bible in Psalms chapter 150, verse 1 to 6. Abasahin ko mga kapatid. Sorry. Yan. Ala, ang liit pala, no? I-zoom mo na lang kung pwede i-zoom. Yan. Praise the Lord. Praise God in His sanctuary. Praise Him in His mighty heavens. Praise Him for His acts of power. Praise Him for His surpassing greatness. Praise Him with the sounding of the trumpet. Praise Him with the harp and lyre. Praise Him with timbrel and dancing. Praise Him with the strings and pipe. Praise Him with the clash of cymbals. Praise Him with resounding cymbals. Let everything that has breath praise the Lord. Amen? Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Yan po yung pagpupuri ni David. No? In introduction, Psalms 150 is the final chapter of the book of Psalms. Meron pong 150 chapter mga kapatid ang book of Psalms. At kung babasahin natin yun mga kapatid, marami po tayong matutunan. Nandun yung Psalms chapter 23. The Lord is my shepherd. At yung kwento na yan mga kapatid, halos yan yung buong kwento po ni King David. Magmula pagkabata niya, nung nagpapastol siya, hanggang sa natalo niya si Goliath, tapos yung pinili siya, inanon siya para maging hari, yung pinagdiskitan siya ni King Saul, nung sinakop sila ng ibang bayan. Marami mga kapatid.
Hanggang sa halos ng kaduluduluhan po ni King David, isinulat po niya ang Psalms. So marami po siyang experience dyan mga kapatid. Psalms 150 is the final chapter of the book of Psalms. After 149 chapters of prayers, struggles, even victories of King David, yung repentance, kahit pa po yung kasalanan po niyang nagawa kay, kay, sino ba yung yung babae na? Si Bathsheba mga kapatid, nasusulat din po dyan. At yung mga papuri, ito po yung pinaka-final message po ni King David sa kanyang Book of Psalms. Praise the Lord. Amen? Kahit ano yung naranasan, kahit ano pa, yung klase ng nagawa o ginawa po ni King David mga kapatid, ang pinakadulo pa rin dapat naging buhay niya. Yung pinakahuling sandali ng kanyang hininga, ang gusto niya ay purihin ang Panginoon. Amen? And God deserves our praises. Amen. Kahit po tayo, kahit hindi po tayo si King David, ang Panginoon hinahanap ang papurit pagsamba natin. Amen? God deserves our praises with our voices, instrument, nung sinabi po nung binasa natin. Our bodies, ano yun? Yung pag-awit at pagsayaw. And our whole being. Sabi sa Romans chapter 11 yun mga kapatid, na ang ating kaluluwa, ang ating katawan, spirito, ialay natin sa papuri sa Panginoon. Ang lahat-lahat sa atin, ibigay natin sa Panginoon. Praise Him with everything. Yan ang gusto ng Panginoon sa atin. Kahit ano pa yung sitwasyon naranasan mo sa mga oras na ito, di ko alam kung malaki problema mo ngayon. Di ko alam kung pinasaya ka ng Lord ngayon. At kahit anong dahilan mo sa araw na ito, ang gusto po niya, purihin mo siya. Amen? Palakpak po tayo sa Diyos. Praise the Lord, praise God. Nalala ko mga kapatid, siguro may way back 2014-15, si Brother June Amoyo mga kapatid, alam ko nakatira po dito yun. Nung bago lang po sa Lord mga kapatid, minsan nasabi niya sa akin, wala lang naman sa akin yun kasi hindi ko pa ganun naunawaan ng pagpupuri. Ang sabi niya sa akin, alam mo Brad, nabibless ako sa iyo. Kasi kapag praise and worship, nakikita kita nagpupuri. Siguro dahil alam niya yung background ko na bago lang ako sa church at wala akong kamag-anak, wala akong kakilala, napadpad lang ako. Pero pag tinitingnan daw niya ako habang nagpupuri, nababless daw siya mga kapatid. Hindi ko naman ganun nauunawaan mga kapatid pa. Basta alam ko lang kapag umaawit ako sa Lord, sumasayaw ako sa Lord, parang ang sarap sa pakiramdam. Nararanasan niyo yung ganung bagay mga kapatid. May tanong ako ngayong gabi sa bawat isa. Yan. Eto. Are we giving God the worship He deserves just like what David gave to our God? Binigay niya yung papuri. Kahit anong sitwasyon meron siya. Pagdating kaya sa atin mga kapatid, ibinibigay kaya natin yung mga papurit pagsamba na deserve para sa Panginoon? Or are we merely choosing how to worship Him? Ito ba ngayon mga kapatid, nagiging problema po ng mga Kristiyano? Yung praise Him with everything, sa panahon ngayon, nababago. Bakit? Ang dami natin natutunan, ang dami natin nakikita, ang dami natin nagagawa. At alam niyo yun, parang napipili natin kung paano ba purihin ang Panginoon. Dati, naalala ko, minsan nagkaroon ng seminar, pinagtalunan kung paano magpuri ang Panginoon. May nagsabi na ang kamay na nakaganto at nakaganto, pare-parehas lang yan sa harapan ng Panginoon. Yeah. Ay naman. Ang sumisigaw ng purihin ka Panginoon at ang tahimik na nakaganto, ay pares lang daw sa Panginoon. Ang malaga, ang puso. Amen? Ang nagpupuri sa kanilang tahanan habang merong fellowship, nanonood online, same lang daw sa mga nagpupuri sa loob ng sanctuary. Dahil ang Diyos daw nasa lahat ng dako. Maraming mga kaisipan, katuruan mga kapatid.
At ang nangyayari mga kapatid, alam niyo yun, nagiging standard kung ano yung sa tingin natin ng tama. Pero yung biblical standards ng pagpupuri at pagsamba sa Panginoon, yung gusto ng Panginoon na makita tulad kay David mga kapatid, nawawala na. And praise the Lord mga kapatid, this chapter 150, pag-aaralan natin ngayong gabi at makikita natin kung paano nga ba nagpuri si David at kung paano nga ba nag-set ng example si King David para tularan natin kung paano purihin ang Panginoong Diyos na buhay. Amen? Praise Him with everything. Araw-araw sa buhay natin, spiritually speaking, no, purihin natin ang Panginoon. At kahit pa po, yung mga ganyang bagay, mga music instrument, yung kanina papurit pagsamba, same yun mga kapatid. Part po yun ng papurit pagsamba sa Panginoon. No? So isa-isahin natin. Mabilis lang naman tayo mga kapatid. Number 1. Yan. So Psalms chapter 150 verse 1. Actually makita na natin dito yung where, yung who, what, and how to worship the Lord. Una, where should we praise God? Saan ba dapat natin purihin ang Panginoon? Sa ilalim ba ng kuweba? Sa ibabaw ba ng airplane? Diba? Wala pong seaman. Bawal po sa kanila yon. Kasi hindi po daw sila makakapag-worship. Dahil ang worship sa kanila yung building. So where should we praise God? Sinagot po yun in Psalms chapter 150 verse 1. Praise God is in His, sabay-sabay po tayo, sanctuary. Amen. Purihin natin siya sa kanyang sanctuaryo. Ang tanong, Brother Gringo, ano ba yung sanctuaryo? Sa original translation mga kapatid sa Hebrew, ang tawag po dyan is Kodesh. It refers to God's ultimate holiness. Heavenly temple. Pag sinabi mga sanctuaryo, yun po yung third heaven. Yan yung buong sanctuaryo ng Panginoong Diyos. At isa pa ang tinutukoy nito mga kapatid, yung designated. Meron pong designated na holy place po na ipinagkaloob po ng Panginoon dito po sa mundo. Lalong-lalo po sa panahon ng Old Testament. It's designated earthly holy place. Katulad po ng tabernacle. Sa kwento po ni Moses, mga kapatid, sa wilderness sila mga kapatid, doon po pinagawa ng Panginoon yung tabernakulo. Para doon po nila ma-meet yung presence ng Lord. Or temple, sa panahon po ni King David, ni sila Solomon, binilt na po yung temple. Wala na po kasi yung tabernakulo, hindi na sila naglalakbay mga kapatid. Buhat-buhat kasi nila yung tabernacle at andun yung Ark of Covenant. Pagdating po nila doon, mayroon na po silang lugar. Nag-build po si Solomon ng temple at doon po nilagay yung Ark of Covenant at doon na po sila nagpupuri. So ganun po yun mga kapatid. May sanctuary po, designated place, a physical place para po purihin ang Panginoon. In God's presence was specially manifested in the tabernacle and later the temple in Exodus chapter 40 verses 34 to 35. Basahin natin. Then the cloud covered the tent of meeting. Yung tent of meeting, ito rin po yung tabernacle. Tent of meeting. And the glory of the Lord filled the tabernacle. Ang tawag dyan, Shekinah. Kapag nagsisimula na po silang mag-alay, at nagpupuri po ang mga bayan ng Israel, ang 12 tribes mga kapatid, at na-meet nila yung required ng Lord doon sa high priest, bababa po yung presensya ng Lord mga kapatid at makikita nila yung kaluwalhatian ng Panginoon. Magsisimula silang magpuri, aawit, sasamba, gagamit po ng mga iba't ibang instrumento para po magbigay ng papuri sa Lord. Amen? Ganyan po sa Old Testament. At alam niyo mga kapatid, yung ganong klaseng pagpupuri, yung paggamit po ng mga music instrument, yung paghiyaw ng papuri na sa Panginoon, na purihin ka Panginoon, dakila ka Panginoon, hindi po yung nagbago. Amen? Kasi yung Panginoon Diyos, mga kapatid, noon, ngayon, kailanman, hindi po nagbago. Amen? That's why we encourage everyone, mga kapatid, no? During service, nagpupuri dapat tayo sa Panginoon. Amen? Ang mga Israelites, kahit pa po yung mga bata, hindi po sila nahihiya. Hindi sila nahihiya pumalakpak sa Diyos na buhay. Hindi sila nahihiya na isigaw yung kabutihan ng Panginoon. Amen? Hindi sila nahihiya sumayaw sa harapan ng Panginoon. Bakit?
dakila yung Diyos na naligtas sa kanila sa bayan ng Ehipto. Amen? Palakpak tayo sa buhay ng Diyos. Praise the Lord, praise the Lord. In the New Testament, ito yung isang magandang bagay mga kapatid. In the New Testament, God's presence is not limited anymore dun sa tabernakulo o sa church building. Through the Holy Spirit, God dwells in His people. Kung noong panahon mga kapatid, ang presensya ng Lord nananatili sa tabernakulo. Ngayon hindi na mga kapatid. In-expand ng Lord yung grasya niya. Amen? In 1 Corinthians chapter 3 verse 16, anong sabi diyan? Don't you know that you yourselves, ikaw mismo, you yourselves are God's temple. Amen? Ganyang kabuti ang Lord mga kapatid, yung ibinigay na po yung Holy Spirit sa atin. Amen? Kung tayo ay nagsisi, nabautismuhan sa pangalan ni Jesus at napuspos ng Holy Spirit, tayo na po yung God's temple. And that God's Spirit dwells in your midst. Amen? In-expand na po ang presence ng Lord. Hindi lang limited sa physical building o sa tabernakulo, sa templo. Nasa atin na po ang presensya ng Lord. Kaya mas masarap magpuri. Amen? Kahit saang lugar ka, pwede ka magpuri. Amen? Sa tahanan mo, no? Sa school, sa trabaho, pwede ka magpuri kasi ikaw nasa iyo na yung presensya ng Lord eh. Amen? Eh lalong-lalo na po sa church. Pag nandito tayo sa tabernakulo, mas masarap magpuri sa Panginoon. Amen? Amen? Palakpak muli tayo sa buhay ng Diyos. Praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. We gather to worship in church today, not because God lives only in the church, hindi lang po, dahil itong 4 na sulok ng panambahan na ito, dahil nandito ang Panginoon, hindi lang yon mga kapatid, but because God's people gather here. Amen? Mas pinagbanal to, dahil ikaw yung katabi mo, narito sa kalagitnaan sa presensya ng Panginoong Diyos na buhay. Amen? Amen. John chapter 4 verse 24, God is spirit. And those who worship Him must worship in spirit and in truth. Praise God. Hindi lang physical mga kapatid. Nasa espiritu at katotohanan. Marami ibig sabihin, mayroong mga hindi katotohanan na pagpupuri. Pero mapalad ka kapatid sa gabing ito. Dahil malalaman natin at alam natin kung ano yung katotohanan kung paano purihin ang Panginoong Diyos na buhay. Amen? Praise the Lord. I have this illustration, a single coal versus the multiple coals in the fire. Sino ba dito mga nag-iihaw, mahilig mag-ihaw pag may mga parties? Diba? Maglalagay ka ng mga uling. Pansinin mo, pag yung isang uling, iniwalay mo, kahit may apoy pa yan mga kapatid, pero unti-unting mawawala. Tama? Pero once, yung mga coals, isama mo sa mga kasama niya. Tapos andun yung apoy. Di ba? Grabe yung init at ang tagal mawala. Parang ganyan ang pagpupuri mga kapatid. Kaya hindi tayo dinesign para magpuri ng hiwalay-hiwalay. Alam niyo yun mga kapatid? Kaya pag may church gatherings, dapat talaga sama-sama tayo nagpupuri. Amen? At kung paano nag-aapoy yung isang uling, dapat yung iba rin nag-aapoy. Amen? Amen mga kapatid. Sino ba dito mga nag-aapoy? Sa galit. Meron ba sa galit? Hindi, Kuya Gring. Sa pagpupuri sa Panginoon. Amen? Palapak muli tayo sa buhay ng Diyos. Praise God. Yan yung where. Diba? Anywhere na nandun ka, kasama yung kapatid mo, magpuri ka sa Panginoon. Yan yung sa panahon natin, lalong-lalo na po pag meron pong church gatherings. Wednesday, Friday, Sunday, ibigay mo agad lahat-lahat sa Lord. Huwag kang mahiya sa pagpupuri at pagsamba sa Kanya. Praise God. Yan yung una, where? Pangalawa, why should we praise God? Bakit nga ba ako, Kuya Gring, magpupuri sa Lord? Nandito lang naman ako kasi dinala ako ng mama ko. Andito lang ako kasi mangungutang ako kay brother.
Andito lang ako kasi dinala ako ng kaibigan ko, in-invite ako. Andito lang ako kasi nandito yung crush ko. Diba? Bakit nga ba ako nandito? Why should we praise God? Sinagot din po ng Psalms chapter 150 in verse 2, praise Him for His mighty acts. Amen? Praise Him according to His excellent greatness. Yan yung dahilan mga kapatid kung bakit tayo nagpupuri sa Panginoon. Yung mga ginawa niya sa buhay natin. Amen? Yung mga ginawa niya sa pamilya natin. Amen? Yung ginawa niya sa sitwasyon na kailangan mo siya. Kailangan mo ang kasagutan sa problema mo. Amen? Yan yung dahilan kung bakit ka nagpupuri. We praise God because of who He is and what He has done. Unang-una, karapat-dapat po siyang purihin. From the Old Testament hanggang sa panahon natin mga kapatid, hindi po nagbago ang kadakilaan ng Panginoong Diyos. Karapat-dapat siyang palakpakan. Karapat-dapat siyang luwalhatiin. Karapat-dapat siyang awitan, sayawan. Lahat ng pwedeng ibigay mo na kadakilaan sa Diyos mga kapatid, hindi po nagbabago yun. Amen. Pangalawa, yung mga bagay na ginawa niya sa iyo. Hindi ko alam kung meron dito muntik nang mamatay. Hindi ko alam dito kung may yung mga nagkaroon ng sakit at pinagaling ng Panginoon. Hindi ko alam kung ano yung mga bagay na ginawa sa iyo ng Panginoon. Pero naniniwala ko yung bagay na yan, sapat ng dahilan para purihin mo ang Panginoong Diyos na buhay. Amen? Amen. Palapakan natin muli ang dakilang Diyos na buhay. His mighty acts include, una na lang yung creation. Isipin nyo lang mga kapatid. Tingnan mo yung bagay sa paligid. Yeah. Tingnan mo yung mga bagay na hindi natin nakikita. Yung mga molecules, yung mga atoms. Di ba? Sobrang amazing yan mga kapatid kung pag-aaralan nyo sa science, pero hindi natin makita. Yung dahilan kung bakit ka nabubuhay sa oras na ito. Alin yun? Yung hangin. Hindi natin nakikita. Pero ano? Kinrate po ng Diyos yan. Amen? Doon pa lang sa bagay na yan, mga kapatid, karapat-dapat siyang purihin. From His creation, yung mga provision niya sa ating buhay, yung protection niya. Pag nanonood ako ng Facebook, mga kapatid, madalas ang lumalabas sa akin, yung algorithm about sa mga children. Yung isang napanood ko, mga kapatid, siguro mga kasing edad ni Kesed, nasa padulasan. Alam niyo mga kapatid, meron pong lalaki na mas malaki sa kanya. Pagdating si Toktok, itinulak po. Una ulo, ang bagsak niya, grabe, nakabaliktad talaga. Nanlamig ako habang pinapanood ko kasi naiisip ko agad si Kesed. Isipin niyo mga kapatid, buti lang hindi yun yung anak natin. Bakit? God protects them. At dahil sa bagay na yun mga kapatid, purihin natin ang Panginoon. Answered prayer. Amen? Tuwing Friday, siguro may mga nagpapatotoo na sinasagot sila ng Lord sa kanilang panalangin. Amen? Dapat purihin ng Panginoon sa mga panalangin natin na kanyang sinasagot. At ito yung pinakamagandang bagay, mga kapatid. Yung salvation through our Lord Jesus Christ. Amen? Yung palang mga kapatid, isipin natin, kapahaba ka na nag-aantay sa atin, lahat tayo nagmamarcha, papunta pong impyerno, lahat tayo panggatong sa dagat-dagatang apoy. Pero dahil po sa Panginoong Kristo, nung napako sa krus ng Kalbaryo, naligtas ka. Yan na po, yan lang po, sapat na para purihin natin palagi ang ating Diyos na buhay. Amen? Amen. Malakas na palapak muli sa ating Diyos na buhay. Hallelujah, hallelujah. Sabi ni David in Psalm chapter 103 verse 2, praise the Lord, O my soul, and forget not all His benefits. Tuwing pinupuri mo ang Panginoon, tuwing pinapasalamatan mo, habang umaawit yung mga song leader, ikaw nandiyan ka mga kapatid, wag na wag mong kalimutan yung mga benepisyong natanggap mo sa Panginoon. Kasi alam mo bakit? Yan yung mag-fuel sa'yo para purihin ang Panginoon. Yan yung magbibigay sa'yo ng gas para umiyak ka kung gusto mong umiyak dahil ang buti ng Lord. Yan yung magbibigay sa'yo ng dahilan para lumundag ka o pumalakpak ka ng malakas.
dahil sa ginawa ng Panginoong Diyos. Forget not all His benefits. Amen? Hallelujah, hallelujah. I have this one illustration mga kapatid. A good person never forgets the one who helped and saved his life. Amen? Wala akong maisip mga kapatid na magandang illustration. Pero since Independence Day, nag-isip ako mga kapatid, naghanap ako ng pwede, medyo related mga kapatid. Sino nakakala kay General MacArthur, si Douglas MacArthur? Kilala niyo yun mga estudyante? Mabait ba si MacArthur? Mabait ba siya? Good ba siya? Good? Hindi niyo yata siya kilala. Okay. Si General MacArthur mga kapatid, siya yung naging okay na po yung relasyon ng nung 1898 tama, nakalaya tayo. It was June 12. Nung nakalaya tayo mga kapatid, umalis na yung mga Spaniards. Ang pumalit po sa kanila ay yung American. Okay? Pero yung Amerika mga kapatid, hindi naman sila ganun kabrutal sa atin. Tulad po ng ginawa ng Spain for 333 years mga kapatid. Ito si General MacArthur mga kapatid, malaki po na tulong po yan sa Constitution natin, pati sa militar po ng Pilipinas. No? Yun nga lang, pagdating po ng 1942, yung bansang Japan mga kapatid, lumalakas sa buong mundo. At isa sa napili po nilang sakupin yung bayan ng Pilipinas. Tayo po yun. Noong 1942, pumunta po ang mga Hapon para sakupin po ang Pilipinas. At sakto, andito po yung mga American troops natin sa pangunguna po ni General MacArthur. Dinepensahan po niya. Kasama po yung mga Pilipino na lumalaban, yung guerrilla, yung Hukbalahap, mga kapatid. Tumulong po si General MacArthur. Yun nga lang, sobrang lakas po ng Japan. Hindi po kinaya po ng mga Pilipino at ng mga American soldier. Kaya yung presidente during that time, si Roosevelt, inatasan niya si MacArthur na, alis ka na dyan sa Pilipinas. Wala na tayong magagawa dyan. Malakas yung Japan during that time, mga kapatid. May ibang gera rin yung Amerika. Sabi ni Roosevelt, alis ka na dyan, MacArthur, lipat ka sa ibang lugar. Walang nagawa po si MacArthur dahil utos po ng presidenta. Pero mga kapatid, alam niyo yung famous na kanyang salita? Ano na? I shall return. Sa kanya po nang galing yan mga kapatid. Pinangako niya po sa mga Pilipino, sa bayan ng Pilipinas, I shall return. Alam niyo kung anong dahilan niya mga kapatid? Dahil po sa kabaitan po ng mga Pilipino. Pwede na po siyang wag bumalik sa Pilipinas. 5-star, nakatanggap po siya ng 5 o 3 Medal of Honor. Pinakamarami po yun sa Amerika mga kapatid. Marami na po siyang pera. Alam niyo yun? Safe na siya. Matanda na nga siya mga kapatid. Safe na yung buhay niya mga kapatid. Pinaalis siya ni Roosevelt. Okay na yun. Kung tutusin, wala na siyang pakialam sa Pilipinas. Hindi naman siya nakapangasawa ng Pilipina eh. Wala. Pero alam niyo mga kapatid, dahil sa ganda ng pakikisama sa kanya ng mga Pilipino, hindi niya kinalimutan yun. Sabi niya, I shall return. Tutulong ako rin sa Pilipinas, papalayain ko kayo. Amen? And 1944 mga kapatid, bumalik po after 2 years. Naka-recover si MacArthur, nagdala siya ng mga tropa. Bumaba siya ng Leyte, inunti-unti niya hanggang makarating sila sa Maynila. Pinabagsak po nila yung Japan. Yeah, mga kapatid. Alam mo yung dahilan niya? Ang buti kasi ng mga Pilipino. Alam niyo mga kapatid, parang ganyan tayo dapat. Yung ginawa ng Lord sa atin, wag na wag nating kalimutan. Amen? Sobrang dami ng ginawa. Konti nga lang yung kay General MacArthur, pero binalikan pa rin niya. Tayo kaya? Bumabalik kaya tayo sa Lord sa lahat ng ginawa niya? Amen? O katulad tayo ng 10 pinagaling ng Lord at isa lang ang bumalik. Isa lang ang nagpasalamat, isa lang yung nagpuri. Tayo, tuwing bumabalik tayo sa tabernakulo ng Diyos, tayo ba'y nagpapasalamat? Amen?
Tayo ba'y nagpupuri? Tayo ba'y sumasamba sa Diyos? Amen? Amen mga kapatid. O hindi, tumatambay lang po ako rito Kuya Gring para mag-ML sa baba. Hindi, Kuya Gring ano, masarap kasi pag men's fellowship, ang daming pagkain. Pag ladies fellowship, daming foods. Doon lang ako pupunta Kuya Gring. Pero pag magpuri sa Panginoon, asan kaya tayo? Pag magpapasalamat sa Panginoon, asan kaya tayo? Hindi, darating lang ako pag ano na, pag preaching kasi gusto ko yung preaching. Tumatanggap ako ng mga gandang salita ng Lord. Pero ano yung nababalik natin sa Lord? Amen. Tapos na nga yung tithes and offering dun eh. Naihahabol po ba yung tithes and offering ng mga late? Ma? Meron naman. Hinahabol naman. Buti naman. Kala ko tumatakas sa tithes and offering. Kaya nagpapalate. Hindi, biro lang. Praise the Lord. Jesus Christ, the mark of a noble heart is not how much it received, but how faithfully it remembers those who showed it grace. Nabasa ko lang po yan sa internet. Gusto ko lang ilagay. Pero ganyan mga kapatid, ang mga noble person. Hindi sa gaano kalaki, gaano kaliit ang kanya natanggap. Nalalaman po ang isang mabuting tao kung paano siya mag-appreciate doon sa natanggap niya. Amen? Amen mga kapatid. Hindi ko alam kung ano yung mga natatanggap nyo, regalo ng birthday nyo, regalo ng December. Matuto po tayo mag-appreciate sa ating mga natatanggap. Lalo na po yung mga natanggap natin sa Lord. I-appreciate natin. Hindi ko alam kung paano nyo may babalik sa Lord yon. Pero kung isang bagay na alam natin na pwedeng paraan para may balik yon, yan yung papurit pagsamba natin sa Panginoong Diyos na buhay. Amen? Palakpak muli tayo sa buhay ng Diyos. Remember God's blessings and let gratitude fuel your worship. Jesus rescued us from sin and eternal judgment. Therefore, He deserves our praises. Niligtas ka ng Panginoon, kaya dapat mo siyang purihin. Pangatlo mga kapatid, so alam na natin yung where, alam na natin yung yung why, doon tayo sa paano. How? How should we praise God? So, alam naman natin yung buhay natin mismo, ang totoong pagsamba mga kapatid, yung araw-araw na ginagawa natin, ito talaga yung kabuuan ng pagsamba. Pero gusto ko lang maging specific mga kapatid sa bagay na ito. Okay? Dahil this is biblical worship and praises. How should we praise God? Praise Him with trumpet, harp, timbrel, cymbals. Ibig sabihin yung mga music instrument. So yung nakikita nyong gitara, do wala pong electric guitar sa Old Testament, kaya hindi po nakalagay electric guitar. Kasi kung magiging literal tayo sa Bible, papatanggal natin lahat yan kasi wala namang keyboard sa Bible. No? Maghanap tayo ng harp, yung ginagano, yung malaki. Yun ang hanapin natin. Tapos yung cymbal. Dahil hindi naman tayo literal mag-interpret ng Bible, mga kapatid. That's why I honor those things, mga kapatid. Drums, bass guitar, yung mga amplifier, even yung audio natin, mga kapatid. Those instrument, part po yan ng papurit pagsamba natin sa Panginoon. Kaya dapat inaalagaan po natin yan. Amen? Mga musicians, iniingatan natin yan. Yung iba nga, mga kapatid, kada gamit, linis. Tapos gamitin, linis, mga kapatid, na kanilang mga gamit. Kahit yung audio, kahit yung media, mga kapatid, those things, part po yan ng praise and worship. Wala pong media sa Old Testament. Pero sa panahon natin, meron na. Amen? So part po yan, mga kapatid. Yan, oh. Heart, timbre, ito yung maganda, mga kapatid, yung dance. Amen. Maraming mga kapatid, pagdating po sa dancing, singing, sa totoo lang, parang hindi nila na-appreciate na part yun ng papurit pagsamba. Amen? Amen. Hindi ko alam kung anong dahil. Siguro nahihiya. Siguro pares kaliwa yung paa. No, siguro, sabi niyo, introvert ako, Kuya Gring.
Walang introvert sa Bible, mga kapatid. The psalm mentioned many instruments and specifically including dancing. Yung dancing, mga kapatid, hindi naman yun yung specific na nakikita natin na kailangan may step na kailangan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hindi naman ganun yung tinutukoy doon, mga kapatid. Pagsayaw lang yun. Pagsayaw lang yun, mga kapatid, as long as gumagalaw yung katawan mo. Hindi ka tuod na nagpupuri sa Lord. Yun po yung dancing. God honors worship that involves the whole person. Yan yung worship, mga kapatid. Yung buong pagkatao natin, yung spirito natin, yung mga boses natin. Hindi kailangan, mga kapatid, magaling tayong kumanta tulad nila Ate Aisel. Amen? O kaya magaling kumanta? Nila Kuya Jazz. Okay lang kahit boses ni Kuya Gringo. Amen? Okay lang kung magkaparas tayo ng boses. Tinatanggap ng Lord yan, mga kapatid. Amen? Parang natuwa ako, nagkasundo kami ng mga Virgie. Nag-amen. Kasi pag sa evangelism, parang kami hindi magkasundo sa class namin. Kaya maganda laging usapin namin sa evangelism class, mga kapatid. Atin kayo. Kahit ano pa yan, yung mga kamay natin, part po yan ng pagkatao natin. Kaya sinasabi ng song leader, pag sinasabi ng song leader na pumalakpak tayo sa Diyos na buhay, ipalakpak mo yan. Amen? Hindi dahil sa inuutusan ka ng song leader, kundi gusto ng Lord na pumapalakpak ka sa Kanya. Amen? Dinadrive lang tayo ng song leader. Pag sinabi ng song leader nila, Brando, nila Kuya Just na, let's say, praise the Lord. Sumigaw ka ng praise the Lord. Amen? Hindi po para kay Justin yun. Hindi po para kanino mang song leader yung praise the Lord yun. Para po sa Diyos na buhay po yun. Amen? Amen. Hindi ko alam, hindi kasi ako nakarating nung revival service ng mga kabataan dito eh. Kamusta ba yung praise and worship ng revival service natin, mga kabataan? Yan, may gumaganon. Mukhang matindi yung pagpupuri yun. Praise the Lord. Ganyan dapat. Lalong-lalo na sa ating mga kabataan po. Nasa atin po ang lakas para isigaw at sumayaw po sa harapan ng Panginoon. Biblical dancing in worship is an expression of joy. Amen? Celebration and thanksgiving to God. Kaya ka po sumasayaw kasi pinapasaya ka ng Panginoon. Yan po yung biblical expression. Babalik ta rin ko. Kaya ka hindi sumasayaw ng Panginoon, sumasayaw sa harapan ng Panginoon. Baka naman hindi ka pinapasaya ng Panginoon. Oy, sad siya. Sino rito hindi pinasaya ng Panginoon? Oh, ibig sabihin sumasayaw kayo pag during praise and worship. Praise the Lord. Praise God. Amen. 2 Samuel chapter 6 verse 14. Yan, no? Si David yan. Wearing a linen o linen ephod. Mo? Naka-airpad yan actually. Ano yung airpad? Yung dito? Si David. Ay ganyan pa. David was dancing before the Lord with all his might. Ganyan po, sumayaw po si David. Hindi lang po siya basta-basta sumasayaw. Anong sabi diyan? With all his might. During praise and worship, mga kapatid, gusto niya siguro pagod na pagod siya. Hindi dahil sa nakipaggera po siya sa kalaban, kundi dahil sa nagpuri po siya sa Diyos na buhay. Amen? Palapak muli tayo sa buhay ng Diyos. Amen. Minsan ang mga Kristiyano, mga kapatid, during praise and worship, ayaw na ayaw pagpawisan. Alam mo yun, habang ang mga song leader dito, purihin ng Panginoon, nothing is impossible, bigay na bigay. Diba? Ikaw naman, paypay na paypay. Mga ganun po. Oh, init. Balik ng balik sa CR. Titingnan niyo mukha. Uy, pinagpapawisan ako. Retouch. Kalalaki mong tao, nagre-retouch ka. Babalik ka. Diba? Pero si David, with all his might, lahat ng lakas niya, pagdating sa pagpupuri, ibinibigay niya po sa Panginoon. Amen?
Wala pong introvert o extrovert pagdating po sa papupuri sa Lord. Siguro sa tahanan mo, pwede ka maging introvert. Sige, bigay natin yan. Siguro sa eskwelahan, sa trabaho, sige, bigay natin yan. Pero pag nasa loob tayo ng apat na sulok ng panambahang ito, wala pong intro-extrovert sa paglilingkod po sa Panginoon. Amen? Amen. Palakpak muli tayo sa Diyos na buhay. Hallelujah, hallelujah. Praise God, praise God. Another illustration mga kapatid. Tignan nyo naman. Magkaiba. Yan. Tingnan mo. Hindi naman nag-champion yung Lakers ha. Knicks po yung nag-champion. Mali yung naglagay ng picture. Diba? Yung mga celebration sa sports, sa sobrang saya nila, sa sobrang hirap ng pinagdaanan nila, imagine nyo, 82 fights, plus yung playoff games. Hanggang sa pinakadulo, nag-champion sila. Grabe yung hirap, may mga na-injury. Tapos yung nakuha nila yung corona, palakpakan sila oh. Amen? Palakpakan, talunan, sayawan. Ganyan po mag-celebrate. O pag birthday, 'di ba? Kahit introvert ka, pero pag may birthday, pumapalakpak ka, tama? Amen? O kahit sa kasal nga 'di ba? Pag sinabi ng MC, palakpakan natin ang bagong kasal, palakpakan tayo. 'Di ba? Mga tao lang 'yan. Amen? Pero pag dito, pag sinabi ng pastor, pumalakpak tayo sa Panginoon Diyos, nakagunong ka pa rin. Ano bang mas importante? Si Lord o yung birthday? Amen? Pag birthday, marami napapasayaw. Naalala ko, yung pinakahuli kong napuntahan na birthday sa Jollibee, kay Babin ata yun mga kapatid. 7 years old si Babin. Tapos pinasayaw po. Walang mapiling sumayaw. 3 po yung sumayaw. Si Puro Pogi, Kuya Gani, si Ian, si pinaka-pogi, syempre. Ako yun. Oo nga. 3 kami isipin mo na lang mga kapatid, si Kuya Gani, si Pastor Gani, hindi po sumasayaw yun. Imagine niyo lang mga kapatid lalo na po si Brother Ian, hindi po talaga sumasayaw yun. Pero nung sinabi po nung MC nung Jollibee, sumayaw kami, ay sumayaw po yung dalawa, mas magaling po sumayaw sa akin. Isipin nyo mga kapatid, birthday lang yun. Jollibee lang yun, MC lang yun. Sumasayaw ka pag sinabi. Pero pag ang song leader, sumayaw tayo, tumalon tayo sa Panginoon, hindi ka tumatalon. Amen? Nung kasal ko po, sino ba nakarating sa kasal ko? Mga abay ko po, mga pastor. Hindi rin po sumasayaw yung mga pastor na yun. Pero yung sinabi ko, sasayaw tayo, magkaroon tayo ng tawag dito? Special number. Wala silang nagawa. Sumayaw po sila. Sila Pastor Melbong. Imagine nyo, Pastor Melbong sumasayaw. Napasayaw yun mga kapatid. Kasal lang yun. Pero pag praise and worship sa Lord, hindi ka sumasayaw kapatid. Bakit? Karapat dapat ang Diyos ng buhay sa ating papurit pagsamba. Amen? Amen. Amen. Saan tayo? Praise God, praise God. Sige, malapit na tayo mga kapatid. If the world can celebrate earthly victories with excitement, how much more should we praise and worship the living God who gave us life, a promised eternal life, salvation, and every blessing na natatanggap natin mga kapatid. We should never be ashamed. Wag po tayong mahiya sa pag-celebrate sa King of Kings sa pamamagitan ng ating pag-awit, pagpalakpak, pagsayaw ng papurit pagsamba. Amen? Amen. Malakas na palapak muli sa ating Diyos na buhay. Alam mo mga kapatid, hindi, mamaya na lang to. Sa number 4 na lang tayo. Let's go number 4. Yan. So tapos na tayo mga kapatid sa why, bakit kailangan magpuri, paano dapat magpuri, tapos sorry. Why? Dito tayo sa number 4. Who? Sino
ang dapat magpuri. Amen. Si introvert ba, si extrovert ba? Who should praise God? Yan. Nasa verse 6 yan mga kapatid. Ang sabi rito, let everything that has breath, praise the Lord. Sa lahat ng muhinga sa gabing ito, say praise the Lord. Amen. Lahat kayo, lahat tayo, lahat ng may buhay mga kapatid, siya po yung dapat magpuri sa Lord. Praise is not only for the leaders, for the pastors, worship leaders, musicians, rather for every believer, sa lahat ng niligtas ng Panginoon mga kapatid, dapat nagpupuri sa Panginoon. Dapat umaawit, dapat sumasayaw. Praise God. If God gave us breath, then He deserves our praises. In Psalm chapter 34, verse 1, I will extol the Lord at all times. His praise will always be on my lips. Sa lahat ng oras, mga kapatid, lahat ng pagkakataon, sabi ni King David, pupurihin ko ang Panginoon. Hallelujah. Yan. Illustration tayo. Alam niyo mga kapatid, simula nung nagkaanak ako ng isang bata, toddler, hindi na siya toddler eh. Ano na siya eh, preschool na siya ngayon. Ang dami ko naobserbahan po sa mga bata. At ito yung isa sa mga naobserbahan ko. There are two things that is common to all children na para bang nawawala pag naging kabataan ka na. Alam niyo kung ano yun? Hulaan niyo. Dalawang bagay na common po sa mga toddlers, sa mga preschool. Hulaan niyo. Ang lahat ng bata ay marunong at hindi nahihiya. Ano po? Lahat ng bata, pansinin niyo mga kapatid, kumakanta. Tama? Lahat ng bata sumasayaw. Hindi po nahihiya yan mga kapatid. Sino dito dumaan sa pagkabata? Lahat kayo. Lahat tayo. Ibig sabihin, ng mga bata kayo, si Elijah nga, ang daming video eh. Lahat kayo, lahat tayo dumaan sa pagkabata. Ibig sabihin, lahat tayo kumakanta. Lahat po tayo sumasayaw. Minsan tinanong ko, bakit pa yun yung common na binigay sa mga bata, yung kumanta at sumayaw? Kasi, yan yung gusto ng Lord sa mga kanyang nilikha. Yung umawit sa Kanya, yung sumayaw sa Kanya. Ang problema, dahil sa paligid, habang lumalaki ang isang bata, nagiging youth, nagiging kabataan, naapektuhan ng paligid. Nahihiya. Pero pag mag-TikTok, gumagano mag-TikTok eh. Alam mo sa'yo yun. Mahawak ng beat. Pero pag sa papurit pagsamba, diba? Hindi natin pwede sabihin na hindi ka talaga marunong sumayaw o umawit. Kasi dumaan ka sa pagkabata, inalaw ng Lord. Amen. Luke chapter 18 verses 15 to 17. People were also bringing babies to Jesus for Him to place His hands on them. May mga bata pa, mga kapatid. When the disciples saw this, they rebuked them. Pero sabi ng Lord, but Jesus called the children to Him and said, let the little children come to me and do not hinder them, for the kingdom of God belong to such as this. Truly, I tell you, anyone who will not receive the kingdom of God like a little child will never enter it. Ang sino man ang hindi tumulad sa mga batang ito, hindi makakapasok sa karya ng Diyos. Ano ba yung mga ginagawa ng mga bata? Ang mga bata, napakamasunurin. Amen? Sobrang masunurin nila mga kapatid. Sabihin mo yan sumayaw, sasayaw yan si Keset. Sayaw ka, sasayaw ka agad yan. Kanta ka agad yan. Si Keset, medyo marami na siyang alam na mga kanta. One time pumunta po kami sa school inn sa May Tungko. Christian bookstore yun mga kapatid. At tumugtog po Christian. Ang sabi po ni Keset, Ma'am, like church. Kasi naririnig niya. Alam mo ginawa niya, kumanta siya at nagpuri.
Sinabayan niya yung kanta, mga kapatid. Yung sayaw po nila Elijah tsaka ni Shekinah, ay walang gabi, mga kapatid, na sinasayaw namin dalawa yun. Ang gusto pa niya, papaluhurin niya ako yung nakaganon ta's magkaharap kami. Ta's maghahanap siya ng puwedeng yun, mga kapatid, gaganon-ganon kami. Medyo nakakabisado ko na nga yung step, eh, siya kabisado niya, mga kapatid. Pati yung ano, yung beat. Ah, gano'n kasi yung bata. Ang problema sa mga bata 'pag naging lumaki na, nahihiya na, 'di ba? Hindi yun yung kalooban ng Lord. Pagdating sa Lord, sa paglilingkod sa Kanya, sa praise and worship, dapat di tayo nahihiya. Hello, mga kabataan. Buti na lang yung revival service, though hindi ko kasi nakita. Buti na lang nagpuri kayong lahat. Praise the Lord. Praise God. A child may not understand every doctrine of sermon. Totoo naman. Minsan nga, di natin maintindihan yung preaching. Di ko alam kung iniintindi niyo yung preaching ko ngayon. But when he sings, like, yes, Jesus loves me, mga ganyan, with all his heart, God receive that worship. Amen? Kasi sincere po pag umawit po ang mga bata. Amen? Kahit hindi po magaling po kumanta ang bata, kahit bulol-bulol pa po ang bata, gustong-gusto ng Lord yan. Gusto ko yan. Huwag niyong pigilan. Same with us. Kahit hindi mo nga alam yung lyrics, eh. 'Di ba? Magpuri ka pa rin sa Panginoon. Taas mo yung kamay mo pag nararamdaman mo, mga kapatid. Kapag maganda yung tugtugan, joyful lang, pag nararamdaman mo gusto mong lumundag, lundag ka. Ang gustong-gusto ko yung men's fellowship, mga kapatid. Tapos ang katabi ko sila Ninong Alan, si Tatay Dan, sila Tatay San. Ay, pag sila katabi ko, mga kapatid, nai-encourage ako magpuri. Napapatalon po ako. Oo, para akong yung coal. Para akong nasisindihan nila, mga kapatid. Tapos tinitingnan ko sila. May mga edad na 'to. Though mga mukha lang sila mga 40s. Ha? Pero 'pag nagpuri sila, mga kapatid, hindi, pang 20s po. Ewan ko ba sa mga ibang mas bata pa. Hirap na hirap magpuri. Yung sex bomb nga, eh, sumakit lang ang ulo, sumakit lang ang bewang, 'di ba? Nag-i-spaghetti sila pababa pataas. Eh, tayong mga kabataan, wala nga tayong sakit sa katawan, pero hirap na hirap tayong kumilos 'pag praise and worship. Amen. Sige, lapit na tayo. Panglima, yan. What happens when we praise God? Ano bang nangyayari kapag pinupuri natin ang Panginoon? Wala naman pong benefits yan, Kuya Green. Throughout Scripture, praise brings God's people into His presence, strengthens faith, and becomes a testimony to others. One strong example, mga kapatid, in Acts chapter 16, verse 25 to 26. 25, about midnight, Paul and Silas were praying and singing hymns to God. And other prisoners were listening to them. Verse 26, suddenly there was such a violent earthquake that the foundation of the prisons were shaken. At once, all the prison doors flew open and everyone's chains came loose. Amen? Tignan niyo ang sitwasyon ni Paul at Silas. Nakakulong sila. Alam niyo yung kulungan ng panahon? Nasa ilalim ng lupa. At hindi po uso ang kuryente. Wala pong ilaw tulad nito. Wala rin pong kandila doon. O may kandila lang doon, yung doon sa guard. Yung prison's guard. Eh malayo pa po yung yung kulungan mismo sila. Kaya napakadilim doon. Imagine niyo, patay po yung ilaw lahat. Tapos nakatigis pa po ang kanilang mga kamay at paa. Pero kahit ganun po yung sitwasyon nila, nagpuri pa rin po yung dalawa. Dahil po, nakita ng Lord yung mga puso nila habang nagpupuri sila, habang umaawit sila. Hindi man makasayaw yung physical nilang katawan, pero kitang-kita ng Lord yung mga puso at espiritu nila sumasayaw sa presensya niya. Pinalaya sila ng Panginoon. Hindi lang po sila, pati pa po yung mga nakikinig ng mga prisoner, pinalaya rin po ng Panginoon. Amen?
Ganun po yung pagpupuri at pagsamba sa Panginoon. Hindi ko alam kung may mga nakakulong dito. Hindi ko alam kung may kuweba kayong kinaroroonan sa oras na ito. Siguro tigkis yung mga kamay mo sa dami ng problemang nararanasan mo. Siguro nakatali yung mga paa mo sa mga pagsubok na nararanasan mo sa mga oras na ito. Well, sabi ng Panginoon, purihin mo siya. At ito yung pangako niya, papalayain ka niya. Amen? Amen. Praise the Lord, praise the Lord. Praise comes before breakthrough. Hindi nauuna yung breakthrough. Hindi nauuna yung mga pagpapala. Hindi nauuna yung mga kasagutan. Ang nauuna kadalasan, yung papuri. Kaya kung may problema ka sa mga oras na ito, purihin mo ang Panginoon. Hallelujah. Sambahin mo ang Panginoon. Awitan mo siya. Sayawan mo siya. Lahat ng gusto mong gawin sa katawan mo para sa Kanya, gawin mo, ialay mo sa Kanya. Hallelujah, hallelujah. Don't wait for your situation to change before worshiping God. Kahit mabigat, kahit sobrang hirap, purihin mo ang Panginoon. Hallelujah, hallelujah. In Judges chapter 1 verse 1 to 2, nung namatay na po si Moses, sino ba yung ano? Si Joshua. Dito pala. After the death of Joshua, the Israelites asked the Lord, who of us is to go up first to fight against the Canaanites? Wala na si Joshua, wala na yung maglilid sa kanila. At yung Canaanites, mga kapatid, sobrang lakas po nun. Mga natira yun. Sa mga hindi po nila pinatay, lumaki. Ang sabi po ng Lord in verse 2, the Lord answered, Judah shall go up. I have given the love into their hands. Alam nyo mga kapatid, ang mga Judah, ang tribe of Judah, hindi po yan tribe of warriors. Sila Ruben po, yung tribe of warriors. Parang mga kasunod po yan ng Levites. Yung Levites kasi, tribe of Levi, sila yung mga naglilingkod po sa templo. Yung tribe of Judah, sila naman yung parang worship team. Parang ganon. Yung tribe of Levi, parang yun yung mga pastors, yung mga evangelists. Worship team naman tong mga Judah. Hindi sila mga warrior, pero sabi ng Lord, unahin ninyo yung tribe of Judah. Bakit? Kasi, ang gusto ng Lord, yung haharap sa gera, yung haharap sa problema, dapat nauuna ang papurit pagsamba. Amen. The Lord answered, Judah shall go up and have given the land into their lands. 2 Chronicles chapter 20, verse 21 to 22. After consulting the people, yung hari po ng Israel, king ng Judah, si Jehoshaphat, appointed men to sing to the Lord. Amen? He appointed men to sing to the Lord and to praise Him for the splendor of His holiness as they went out at the head of the army saying, give thanks to the Lord for His love endures forever. 22. As they began to sing and praise. Matinding laban po ang kalaban po nila. Pero sabi ulit ng Lord, unahin niyo yung tribe of Judah. Gusto ko yung mga nagpupuri, yung sumasamba, yung mga sumasayaw, yung mga tumutugtog, sila yung mauna. As they began to sing and praise, the Lord set ambush against the men of Ammon and Moab and Mount Seir who were invading Judah, and they were defeated. Imagine niyo mga kapatid, hindi na kailangan makigera ng bayan ng Israel. Ang kailangan na lang papurit pagsamba at pinagtagumpay po sila ng Diyos ng buhay. Ganon din sa ating mga buhay mga kapatid. Alam niyo na mahilig tayo makipaglaban. Pag may mga problema tayo, dinidiskartehan natin. Kinakalimutan natin na merong solusyon po, mga kapatid, sa problemang kinabibilangan nyo. Walang iba, kundi ang papurit pagsamba natin sa ating Diyos na buhay. Amen, amen, hallelujah. Palapak po tayo sa buhay ng Diyos. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. When facing battles, let's praise goes first. May problema ka, manalangin ka agad sa Panginoon at purihin siya. Ang bigat ng problema ko, Lord, pero purihin ka pa rin, Panginoon. Pagdating ng linggo, yan kagad isipin mo, gusto kong purihin ng Panginoon. Gusto kong dakilahin ng Panginoon. Gusto kong sumayaw. Gusto kong umawit. Sa kabila ng mga problemang naranasan ko, dahil alam ko, ang Lord ang sasagot sa mga problemang ito. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. Sino nakakalam ng Ubando Dance Festival? Every year to mga kapatid.
Alam niyo, sikat po yan dati lalo noong 90s. Marami po kasing mga tao, I mean mga babae, 'pag hirap po manganak at 'di nabubuntis, pumupunta po sa lugar na 'yan. Alam niyo kung anong ginagawa nila? Sumasayaw sila. At 'pag naniniwala sila 'pag sumayaw sila, mabubuntis sila at marami po nagpatotoo niyan. Hindi ko sinasabing totoo 'yan mga kapatid, ano 'yan, paniniwalang hindi natin sinusuporta yung bagay na 'yan. Pero for the sake of, their belief mga kapatid na hindi natin pinaniniwalaan, nabubuntis daw sila mga kapatid. Imagine niyo lang yung mga kapatid, sila nga, mali yung sinasamba nila, mga Diyos-Diyosan, pero sumasayaw sila. Tayo mga kapatid, totoo yung Diyos na sinasamba natin. Dakila yung Diyos na sinasamba natin, kaya karapat-dapat po siyang purihin, awitan at sayawan mga kapatid. Hallelujah. It's not, take note of this, it is not the praise that brings the blessing. Hindi po yung pag-awit actually, yung mga tugtugan, yung sayawan mga kapatid ang bibigay blessing. Take note of this. It is God who grants the blessing. Our singing and dancing are expression of faith, joy, and gratitude to God. Kaya ka umaawit sa Lord mga kapatid, kaya ka po sumasayaw kasi naramdaman mo yung kabutihan ng Panginoon. Kaya ka pinagpapala ng Panginoon sa mga buhay natin. Kaya sinasagot mga answered prayer natin mga kapatid kasi nakita niya yung puso natin. At yung nararamdaman natin, ini-express natin sa pamamagitan po ng papurit pagsamba. Yan po talaga ang design natin mga kapatid. Alam niyo, kaya nga tayo tinawag na Apostolic Pentecostal Church. Alam niyo mga kapatid, kasi ini-express natin yung nararamdaman natin. Amen? Yan po yung Apostolic Pentecostal Church. So hindi na po naabutan ng mga kabataan yun kasi hindi rin naman masyadong naituturo sa atin. Pero sila Nanay Virgie, Mama Virgie, tama? Sila Mama Sue, Ninong Alan, alam po nila pag sinabing Pentecostal worship, ay mga kapatid, gumugulong po yan sa kabutihan ng Panginoon. Sumasayo, sumisigaw yan mga kapatid. Umiikot nga yung mga yan eh. During praise and worship, hindi po nahihiya. Kasi hindi po nahiya ang Lord sa mga bagay na ginawa niya sa mga buhay nila. Amen. Let's go to the conclusion mga kapatid. Psalms 150 ends with final command. Let everything that has breath praise the Lord. Amen. And praise the Lord. God deserves worship sa kahit saang dako. Lalong-lalo po sa kanyang sanctuaryo. For every blessing, sa lahat ng mga blessing na tanggap natin mga kapatid, He deserves the glory. With every gift, sa lahat ng mga natanggap nating mga gifts, karapat-dapat pong ibalik po sa Panginoon yan. Sa lahat na mga kanyang niligtas, na mananampalataya, karapat-dapat pong purihin ang Panginoon. At sa lahat ng panahon, whether may problema ka, may pagsubok ka, purihin mo pa rin ang Panginoon. Amen. God deserve CLM praises. Tayo yun mga kapatid. Sing with our voice. Huwag ka pong umawit ng, alam mo yun, ikaw lang yung nakakarinig. Huwag, iparinig mo sa anghel. Amen? Iparinig mo sa Lord. Yung awitin mo. Clap with our hands. Pinagpala ng Panginoon yung kamay mo. May mga manicure pa nga eh. Taas mo sa Panginoon. Sabi mo, Lord, yung blessing ko, manicure. Angat mo sa Panginoon yan. Hallelujah. Dance with joy. Sumayaw ka sa Panginoon. And worship with your heart. Don't let the rocks cry out in your place. For the final verse, mga kapatid. In Luke chapter 40, verse 37 to 40. Verse 37. When he came near the place where the road goes down, the Mount of Olives, the whole crowd, ang lahat ng tao, sa harapan ng Panginoon, the whole crowd of disciples began joyfully to praise God. Ang mga tao, mga kapatid, tuwan-tuwa at pinupuri ang Panginoon Diyos, naglulundagan, naghihiyawan, nagsasayawan. Joyfully to praise God in loud voices, hindi po mahina.
kundi nagpuri ng Panginoon, dakilain ng Panginoon. Loud voices. Ganun mga kapatid, hiyawan talaga. For all the miracles they had seen. Blessed is the King who comes in the name of the Lord. Yan yung mga sigawan nila. Peace in heaven and glory in the highest. Ito ngayon, yung mga kontrabida. Mga taong hindi naniniwala. Sabi po, some of the Pharisees in the crowd said to Jesus, Teacher, tinawag pang teacher ang Lord, rebuke your disciples. Lord, patahimikin mo yung mga disciple. Lord, medyo malakas yung praise the Lord. Medyo mahina lang, dapat praise the Lord lang. Lord, yung isa doon, amen ang amen. Patahimikin mo. Lord, yung isa doon, talon ng talon, parang baliw. Pahintuin mo. Lord, yung isa doon, umiikot. Kung ano ni sinasayaw, pahintuin mo. Anong sabi ng Lord? Verse 40, I tell you. He replied, if they keep quiet, the stones will cry out. Pag yan pinatahimik ko, yung sumasayaw na yan, pinahinto ko, yung humihiyaw ng praise the Lord, pinatigil ko, pinatahimik ko, ay, ang mga bato ang gagawa niyan. Amen? Papayag ba tayo nun, mga kapatid? Yung kinauupuan mo, yan po yung tatalon-talon during praise and worship. Yung cellphone mo ang kakanta during praise and worship. Hindi. Tayo magpupuri, aawit, sasamba, sasayaw sa Diyos na buhay. Dahil tayo yung nakaranas ng kanyang kabutihan. Purihin ang Panginoon. Lahat po tayo makakatayo, mga kapatid. Lahat po tayo makakatayo, mga kapatid. Praise the Lord. At dito po tayo nagtatapos. Amen. Dahil 8:31 na. Sabi ni Elijah sa akin, Kuya Green, tapusin mo na. May pasok pa ako bukas. Biro lang. Purihin ang Panginoon, nawa, sa gabing ito ating punatunan ang isa, mga kapatid. Sabi kong biblical worship talaga, mga kapatid. Praise Him, worship Him with everything. Kung gusto niyo, mga kapatid, makuha yung outline ko, pwede ko po sa inyo isend. Pwede niyo reviewin, mga kapatid, ang ating pag-aralan sa gabing ito. So, purihin ang Panginoon, tayo po lahat niyo makuha at ating ibagpasalamat ang pangaral sa gabing ito sa ating Diyos na buhay. Salamat, Lord. Purihin ka, Panginoon. Dakila ka. Luwalhatian ka sa lahat ng kabutihan na pinigay niyo sa amin, Panginoon. Higit sa lahat, ang salvation na ipinagkaloob niyo sa amin, O Diyos. Maraming salamat, Panginoon. Dahil hindi kami karapat-dapat ng mga bagay na ito. Hindi po kami karapat-dapat tumanggap ng mga blessing dahil kami makasalanan, kami maraming pagkukulang, Panginoon, pero ipinatulog niyo pa rin sa amin, Panginoon. Kaya, Panginoon, sa buhay namin, Panginoon, Ikaw ang karapat-dapat na purihin. Ikaw ang karapat-dapat sa ubahin, Panginoon, sa bawat oras, sa bawat segundo, minuto, araw, linggo, buwan, Panginoon, ang pinaparanas ka sa amin, binalagdag sa amin, Panginoon, ay karapat-dapat kang purihin. Lord, sa gabi ito, salamat sa pagtuturo sa iyong mga salita. Lord, siskapin po namin na maibalik, Panginoon, ang tamang pagpupuring pagsamba sa iyo, Panginoon. Turuan niyo kami, hindi namin kaya, Panginoon. Alisin niyo ang hiya sa aming mga katawan, Panginoon. Alisin niyo, Panginoon, ang kahihiyan sa aming mga isip, Panginoon. Ipakita niyo sa amin palang, iparanas lang sa amin, Panginoon, ang iyong kabutihan, ang iyong kadakilaan, Panginoon, nang sa ganun, na ibalik namin, Panginoon, hallelujah, ng buong puso, kaluluwa, Panginoon, ang nangawin niyo. Salamat, Lord, gamitin niyo kami, saan man kami naroon sa aming tahanan, eskwelahan, Panginoon, trabaho, Panginoon, upang makita, Panginoon, God, hallelujah, ang iyong kabutihan. At sa ganoon, hindi lang kami ang magpuri at sumayaw umawit, Panginoon, hindi ang lahat, Panginoon, na nais mong ligtas pa, Panginoon. Maraming salamat, Lord, sa aming magsakunta ng pag-iwalay, Panginoon, kayo po ang mag-ingat sa amin at magbalik pa, Panginoon, sa mga susunod na gawa. Maraming salamat, Lord. Sa iyo ang lang ibalakihan na dakilaan sa gabi ito, sa ating ginamit ng Panginoon sa gabi ito, Panginoon. Maging sa mga nakinig, Panginoon, sa online, Lord, pagpalain mo salamat. Salamat, Lord, dakila ka sa iyo na lahat na kalbatian sa pangalan ni Jesus, ang lagi sa amin ng Amen. 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 Dahil ito ay mga kapatid, at magabing ng buwata,
Picture po muna tayo bago tayo bumaba.